Welcome to Donmar TV News Channel. Ay, nako. Ay, na-post! Sorry, na-post. Pasensya na, na-post ko lang ha. Hindi ko sinasadya. Oh, ito yung September 9, 2014. 5 barangay chairs from the city of Maynila on Tuesday filed plunder charges against Vice Mayor Isko Moreno and several local executive for allegedly, ha? Linawin muna natin, allegedly. Sa Tagalog, di umano. Sa iba pang daw. Allegedly pakiting over 70 million. Uy. 70 million? Makabili na ako ng BMW no, makabili na ako ng Ducati noon. Makabili na ako ng Road King Special. 70 million in real property tax last year. In an 11 page complaint. Uy, di isa, hindi tatlo, apat, 11. Before the office of the ombudsman. So, doon pala sa sinasabi ni pangalan nun, si Remulla, na hindi daw nagbigay ng shame sa Maynila. So, itong 5 barangay chairman na ito, nagsisinungaling? Nagsisinungaling kaya yon? That's a good complaint. Ay! Naku, di umano yan, ha? Dinawin natin, di umano. Allegedly, ha? Ang masasabi lang natin dito, ang ating reaction dito kay Isko, it's a good complaint. Okay? So, ang atin naman sinasabi dito, wala tayong sinasabing totoo ito. Ang sinasabi natin dito, ang pinabubulaanan natin na hindi ito nagbigay ng shame sa Maynila. Ibig sabihin, ang pinuprove natin, marami din ho ang hindi naging satisfied sa pamamahala ni Isko noon. Okay? Kasi merong mga nagsampa. Ibig sabihin, kalokohan yung sinasabi ni Remulla na he ever bring shame to the great people of Manila. Ibig sabihin, meron mga taga Maynila na hindi na sa tingin nila it brought shame sa kanilang lugar si Isko. Yun ang ating sinasabi dito. Wala tayong sinasabi na guilty si Isko Moreno. Si Isko pala nagpauso ng talpakan, sabi ni Epic Lyrics. Nagpauso? Meron akong alam, di ko lang sasabihin. Mahirap. Alam mo naman tayo, evidence-based tayo, kaya hindi ko na sabihin. Kasi kung masabihin ko, talpa ka na. Akin na lang yun. Hindi ko nasasabihin yun, ha? Ayun naman. Basta magtalpa ka na tayo. So, ladies and gentlemen, I'm just presenting to you the two savior of our country and the Lord of our country. Okay, so pag sabi nga nila, pag nagsama daw yan, ay parang Pasko. Pacquiao at saka Isko. Araw-araw daw Pasko. Mga nag-iimbento talaga mga animal. Alam nyo kung bakit? Ito lang masasabi ko sa inyo, ha. Ito na kasi yung panahon na ididiin nila eh. Ito, tingnan nyo. Ito, lahat ng mga kandidato, ito sasabihin, tayo'y lugmok sa kahirapan. Tayo'y dumaadaan sa patinding pandemya. Tayo'y lumulubog na at kailangan natin ng tamang direksyon. At kailangan natin ng tamang mamumuno sa bayan na ito. Kaya iboto nyo ako. Mga ulul. Ang dami ng presidente nagsabi niya, nangyari. Yung totoo.
Di ba ang dami ng presidenteng ganyan? Lahat silang pag-asa ng bayan na to, anyari. Oh, si Pangulong Duterte lang hindi nagsabi ng ganyan. Hindi nyo napansin? Wala, hindi nangako ng ganyan yan. Pumunta kayong kampanya, walang ganyan, kwentuhan lang kami. Hindi, totoo naman eh. Nung kampanya ni Pangulong Duterte, kayo, nagpunta kayo iba dyan. Oh, meron yung sinabing, hindi ako ang pag-asa dito sa bayan ito. Wala. Simple lang, papatayin ko kayo. Kayong sumisira ng bansa ko, papatayin ko kayo. Oh, totoo naman eh. Oh, di ba? Kayong mga pinapatay nyo yung mga kabataan, papatayin ko kayo. Yun lang sinabi niya. Oh, hindi niya ba napatay? Oh, talagang natupad niya. That commentary, maraming salamat. Wala naman sa sinabi na akong pag-asa nyo. Iaahon ko kayo sa kahirapan. Walang ganyan. Hindi nagagaganyan si presidente noon. Kaya nga tuwa-tuwa yung tao eh. Oh, sabi niya, pagka imbit sila ako, magrevolusyon tayo. Papasara ko yung Congress. Yung tao naman, palakpakan. Gano'n, di ba? Di ba? Yan ang totoo eh. Ano ba? Ano ba mga pangako niya? Sabi ko nga sa inyo eh. Kaya nga, totoo lang, inadmire natin si Presidente kasi siya eh. Hindi siya kahit kailan, ako hindi ko siya nakasama ko yung buong kampanya. Hindi lang isang beses, hindi lang isang beses sa isang araw, mga 3, 2. Wala lang, ang pinag-uusapan lang, yung mga kriminal dyan. Huling Pasko nyo na to, mga animal. Totoo naman, huling Pasko na nila. Ganun lang. Naalala nyo nun, yung greeting niya, huling Pasko nyo na to. Yung iba, Merry Christmas at blessed ganyan. Sa hindi. Ay, mga kriminal, huling Pasko nyo na to. Bernard Flores, maraming salamat. Brad, pasagot naman, mga anong tita kailangan ng Pilipinas ay isang pang Duterte. Yung, correct. Kaya nakakatakot talaga eh. Nakakatakot talaga yung mga... Kaya eto mag-ingat kayo sa mga ganyang klase ng kandidato. Sa darating na eleksyon na sasabihin nila, ako ang tanging pag-asa nitong bayan. O ako ang makakasolusyon. Mag-ingat kayo sa ganyan. Bakit? Hindi ho mangyayari yan. Okay?